Sa bansang Mexico, nagpakitang gilas ang isang batang matador. 12 taong gulang lang si Michelito. Nagsimula raw siyang mag-ensayo nung 4 na taong gulang pa lamang. Sumasabak na rin siya sa bullfighting sa Peru. Tagumpay si Michelito sa unang torong nakaharap. Pero nasuwag siya ng ikalawang toro. Agad naman siyang sinaklolohan. Sa kabutihang palad, nagtamo lang ng mga galo si Michelito. Ang tatay niya, isa ring matador. Proud sa anak pero aminadong kabado tuwing sumasabak sa bullfighting. Sa Switzerland, isang elepante ang nakawala mula sa circus. Yan ang elepanteng si Sabu. Yan po siya, palakad-lakad sa commercial district ng Zurich. Lumusong pa raw ito sa isang lawa. Inabot ng 1 oras bago nahuli ng mga pulis ang elepante. Wala namang nasaktan sa insidente. Nakawala pala si Sabu habang isinasakay ng mga taga-circus sa isang trailer. Nasa bansa si dating US Vice President Al Gore. Todo higpit ang seguridad nang dumating siya kaninang umaga sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Narito siya sa bansa para magsalita sa isang forum tungkol sa climate change. Mula nang matalo siya sa 2000 presidential race sa Amerika, naging abala si Al Gore sa pagsusulong ng kampanya laban sa climate change. Dahil sa advocacy ito, ginawaran siya ng Nobel Peace Prize noong taong 2007. Samantala, dinaluhan ng mga kilalang personalidad ang lecture ni Al Gore sa Pasay. Nakatutok doon live si PR Kanghel sa pamagitan ng virtual screen. Pia! Mel, naging mainit ang pagtanggap kay dating US Vice President Al Gore na siya ring Nobel laureate sa kanyang pagharap sa mga leader, miyembro ng business community at ilang environmentalist dito sa Pasay City. Maaga pa lang nagsidatingan na ang ilang kilalang personalidad para abangan ang lecture ni Gore. Si Senate Majority Leader Miguel Zubiri na kilalang environmentalist, pansamantalang nilisa ng joint canvassing sa Kongreso para pakinggan si Gore. Oh, excited na excited ako makita si Al Gore tonight. Idol ko yun eh. Imagine winning the Nobel Peace Prize because of his active participation in climate change mitigation. Maaga ring dumating si Senadora Loren Legada, isa sa mga masugid na nagsusulong ng kampanya kontra climate change sa Senado. Biro pa ng Senadora, bahagi ng kampanya para sa kalikasan ang kanyang new look. So this is environment friendly. I need less water to wash it. So it's akma sa climate change ang aking buhok. Ma'am, anong reaction niya dun sa mga tumutok sa inyo kay Vice President Gore? As you can see, I'm just one of the 3,000 people in this hall. So that's amusing and embarrassing. Dumating din si dating First Lady Ming Ramos. Kinatawan ng asawang si dating Pangulong Fidel Ramos na kaibigan daw ni Gore. Bitbit ng dating First Lady ang recycled bag na gawa sa mga lata ng soft drinks. Umaasa siya na ang mga susunod na administrasyon tutugunan ang problema sa kapaligiran. I hope it continues to help the environment, especially the Pasig River. Kinatawan din si Congresswoman-elect Lani Mercado Revilla ng asawang si Senator Bong. Balak niyang gamitin ang mga natutunan sa lecture sa kanyang distrito sa Cavite. Well, actually, I'm looking at his perspective on how environment will be in the next few years. Environment has been my cause kasi in our district in Bacoor ever since. Naroon din sina GMA Vice President for News Programs Jessica Soho at Senior Vice President for Radio Operations Mike Enriquez. Napahanga sila sa lecture ni Gore. I like it na nirelate niya sa Philippine experience kasi if you've already seen the inconvenient truth because it's all over naman, na-appreciate ko na in-update niya. Na tinamaan ako dun sa sinabi niya na hindi ito issue tungkol sa pananalapi, hindi ito issue tungkol sa politika, hindi ito issue tungkol sa negosyo, kundi ito isang issue tungkol sa moralidad. Moral issue ang problema ng global warming. Bago mag-umpisa ang lecture, dumating na rin si Pangulong Arroyo. Malakas na palakpakan ang isinalubong kay Gore paglabas niya sa entablado. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. I don't think that's funny. Someday I'll fully depreciate that line. Matapos magpakilala, diretso na sa punto si Gore. I'm here also to ask you to be part of the solution. This is a moment in human history
that is unlike any other. Those of us who are privileged to be alive at this moment, here at the beginning of the second decade of this 21st century, have an obligation to those who come after us, to ourselves. Samantala, Mel, iginiit rin ni Gore sa kanyang lecture na tayong lahat, mga mamamayan, ay may magagawa at hindi raw imposible. Kaya pa raw nating tulungan at ligtasin si Mother Earth, ika nga. At sa question and answer portion ay hindi na iwasan na busisiin at ungkatin ang kanyang personal life at tinanong siya tungkol sa kanyang pakikipaghiwalay sa kanyang asawang si Tipper, pero tumanggi siyang magbigay ng komento. Mel? Maraming salamat sa iyo, PR Kanghel.